16 ay ang Panginoong Hesukristo yung pastor na tinutukoy. Okay. At tututulan niya ni Robin de la Rosa. Okay, sige, sige. So magandang hapon mga kapatid. Meron tayong mga panauhin sa live ni Viewrista. Si kapatid na Lord of Debate, tsaka si kapatid na Robin de la Rosa na galing sa INC. At si Lord of Debate na, anong denomination mo bro Lord? Baptist. Galing sa Bible Baptist. Ang pagdidebatehan po ng dalawa ay ang paksa ng Juan ba yun? Gis 16? Opo. Ang patutunayan ni Lord of Debate na yung pastol doon ay si Kristo at tututulan naman ni Robin de la Rosa. So yung yung rules natin dito, no, alam naman ng lahat yung standard rules. So yung klaklaruhin lang natin, bawal tayo mag-add home. Pagka nag-add home tayo, bawas points yun pagka nag-add home. Pagka out of topic naman, magsabi lang ng objection kung out of topic or kung may hindi klaro sa tanong, mag-object lang. So, sige. Bigyan mo muna ng tig-isang minuto para magpakilala. Kapatid na Victor. Sige po. Start. Sino po mauna? Ayan. Ako na. Isang mapagpalang hapon sa atin lahat. Ako po si Brother Dino Diaz, ang titindig sa paksa o sa napagkasundoan naming dapat naming pagdebatehan. Ang Juan 10:16, papatunayan ko na ang tinuturong pastor dito ay ang Panginoong Hesukristo. Yan po. Thank you. Ngayon, si kapatid Robin naman, magpapakilala. Okay, ang amin pong topic, ako po si Robin de la Rosa, isang masiglang kaanib sa Iglesia ni Cristo, nalalaban sa isang pastor ng Baptist. Una, doon sa Juan 10:16, doon sa pastor na tinutukoy sa Juan 10:16, hindi kami tumututol na ito ay tumutukoy kay Kristo. Pero sa bahaging magkakaroon ng isang pastor, ay hindi ito ang Panginoong Hesukristo. Batay sa concept ng Juan 10:16. Doon sa magkakaroon ng isang pastor. Ayan, natapos na yung pagpapakilala. So, Ilang minutes ba, moderator? 10 minutes or 7? 7 lang. Yung, 7? Sige. 7:75 sila. So, Sige. ngayon mauuna na sa yung ating affirmative, si kapatid na Lord of Debate. Sige bro, time will start pag nagsalita ka bro. Ayun, isang mapagpalang umaga ulit o hapon, tanghali, gabi, saan man po kayo naroon. Ako si Brother Dino, magpapatunay ng sa Juan 10:16, no, ay ang Panginoong Hesukristo. Tulad po ng ating mababasa sa talatang ito, kailangan nating i-expound ng mabuti ha. Juan 10:16. Sabi po dito, Juan 10:14. Ang sabi po mga kaibigan, ako ang mabuting pastol. Kung paano ako nakikilala ng aking ama at kung paano ko siya nakikilala, ganyan din ang pagkakilala ko sa aking mga tupa. At ang pagkakilala nila sa akin at iniaalay ko ang aking buhay para sa kanila. Ang sabi niya. So siya daw po ang mabuting pastol o mabuting pastor. So sa ibang talata ay ibang salin, katulad ng magandang balita Biblia sa Juan 10:16, o simulan natin 14 to 16, sabi niya sa 16, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito, at sila'y kailangan ko din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig, at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor. Take note, ayon po sa talatang ito mga kaibigan, itong kawan pong ito, wala naman tayong tutol na ito ay iglesia o katawan ni Kristo. No? Katawan ni Kristo. Ang ibig sabihin po dito, yung pastor ay siyang maglilid o magbabantay, no, sa mga tupang ito. Ang sabi niya, mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. So sa makatuwid, mayroon na siyang tupa that time na pinangangalagaan niya o mga lingkod. At sabi dito, sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig.
So, meron pang ibang mga tupa na wala pa doon sa custody ng ating Panginoong Hesukristo at yun ay magkakaroon din daw po siya ng pastor. Oh? At sila ay maging isang kawan at magkaroon ng pastor. Tingnan ninyo. Kung maging isa silang kawan at magkaroon ng isang pastor, isa lang daw So kung hindi si Kristo yung pastor na yan at maglagay pa ng ibang hindi si Kristo na pastor, lalabas, dalawa na yung pastor. Pero sabi dito, magkakaroon daw po ng isang pastor. Okay? At ang kukuha doon sa tupa at magdadala ay siya mismo. Hindi siya gagamit ng ibang tao. Ang sabi niya, at magkaroon ako ng ibang tupa na hindi sa kulungang ito. At sila'y kailangan ko din namang dalhin ko, suko, at kanilang diringgin ang aking tinig. So magkaroon ng pastor, yung wala pang pastor na tupan niya, na wala pang nagbabantay. At magkakaroon daw po, at magiging isa daw silang kawan, at magkaroon ng isang pastor. E di wala silang pastor, yung nagbabantay na, hindi magkaroon sila ng isang pastor. Bakit? Dadalhin sila ni Kristo mismo sa isang kawan. Ang tinutukoy na pastor dito ay Panginoon. At walang pagtatalo, Awit 23:1, Panginoon yung pastor. Bakit po Panginoon ang pastor? At ano po ba yung kawan na tinutukoy? Yan po yung katawan, which is yung iglesia. Isino daw po ang magdagdag? Si Kristo ba o hindi si Kristo? Si Kristo. Gawa chapter 2, verse 47. Acts 2:47, ang sabi dito, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So, Diyos daw po ang maglagay daw sa iglesia. Itotoo po ba na ang Panginoon dito na maglagay bilang bahagi ng kanyang katawan o kawan ay Diyos po ba ito? Yes. Unang Korinto chapter 12 verse 18. Ito pong ating mababasa. No? Datapwat ngayon, inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan, ang katawan-kawan, ayon sa kanyang minagaling. Idi Diyos po ang tinutukoy dito, mga kaibigan. Hindi po tao yung pastor na yun, kundi Diyos. Bakit? Ituloy lang natin sa Juan 10, no? Juan 10, 14, simulan Juan 10, ayan, 11, balikan natin ang 11. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. So, inamin mismo ni Kristo na ako ang mabuting pastor, ang sabi niya, at ang pastor na ito ay kayang ibigay ang kanyang buhay sa mga tupa. So dito pa lang sa talatang ito, litaw na ang Panginoong Hesukristo ang tinutukoy na pastor. Ngayon, iababa pa natin, sino po ba itong handang magbigay daw ng buhay, no? Ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. At yun ay magkaroon daw ng isang pastor at siya yun. Tingnan po, i-atras po natin dito sa taas, sa 26 hanggang 27. Sabi dito, datapwat hindi kayo nagsisampalataya, sabi po ni Kristo, sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. 27. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisunod sa akin. So yun pala yung pastor na ibigay niya, nagsisisunod daw po sa Panginoong Hesukristo, sapagkat si Kristo po yung isang pastor na yon. At sino daw yung anong katangian ng pastor? Bigyan sila ng buhay na walang hanggan, bigyan ng buhay, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanmay, hindi sila malilipol, at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. So ito yung iglesia, mga kaibigan, nung unang siglo, hindi siya nalipol. Yan ang tinutukoy. Kaya, pag Diyos po ang mangangako na yung iglesia na yon ay mananatili at hindi to malikod, kaya yung pastor dito ay si Kristo. Bakit? Ano bang sabi ni Kristo sa Mateo 28? No? Mateo 28:20. Pakinggan po ninyo. Simulan natin 17. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Ghost,
teaching them to observe all things, whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always even unto the end Time na, of the time na, world. time na. Natapos na ang time mo, kapatid, no? So, maraming salamat sa iyong pahayag. So, dadako na tayo sa cross-examination. So, ilang minutes ba to? 7 lang din? Or 10? 7-7, no? So, 7 minutes, kapatid na Victor. 7 minutes lang din yung tanungan. Kaya wala pang time. Ano yun, Masya? Tawag ng tawag to si Masya. Patay, nawala yung timer. Sino ang papalit? Paano yung timer? Nawala yung timer natin. Baka may timer dyan sa baba. Baka nag-request lang. Tingnan po ninyo sa ano. Sige, sige. Baka nalaglag siya. Wait lang muna, kapatid na Robin, ha? Wala pa tayong timer. Limited yun, bro. Limited kasi pag nag-object kasi, pinopost yung time, eh. Nakadepende rin kasi yung haba ng ano yun. Ayan si Bro Aaron, magta-timer. Sige. Parang nag-lag yata yun si kapatid Victor. Ilang minutes? 7 lang. 7, Or wait gawin lang. natin Ayusin ko lang. 10 minutes ba? 10, ilan ba? Ano ba sa debater natin? Mag-agree. Kung 7 kasi mababa. 7, okay na yung 7. Okay na? Sige, Kasi sige. yan naman ang napagkasunduan kanina eh. Pero ang 10 okay din para sa akin kung okay din sa kabila. Okay ka lang doon, Robin? 10 para marami matanong. Sige, okay lang. Okay. Sige, 10 minutes daw, Bro Aaron. 10 minutes na lang. Yan. Okay. Sabi niyo pag start na. Mag-start yung time ni kapatid Robin sa cross-examination pag nagsimula na siya magtanong. Sige, bro. Unang tanong, tutol ba kami sa 1 Gis 16 na ang Panginoong Kristo ay dakilang pastor? Tutol ba kaming Ay, mga wait lang, kaanib nawala. sa- Sorry, bro Robin. Wait lang. Paulit. Commercial, wait, sorry. Nag-ads Nag-ads yung timer. Sorry, wait lang. Paano ba to? Kasi mawawala yung 20 seconds pag inalis ko yung isa eh. Si ano na lang, yung emoji. Parang may computer yata to si emoji. Computer gamit. I-up mo nga view si emoji. Mahirap kasi yan. Naka-online yan, di ba, Aaron? Pa-set up mo na emoji ng time. Si emoji na lang, may parang laptop gamit niya. Sige, si emoji na lang, si emoji. Baba mo na ako, Dorista, para fair yung platform. Pasensya na mga viewers, medyo naantala tayo sa timer. Yung 20 seconds na bro, sa sagot. Pa-set. Pasensya na. Okay na, timer? Okay, sige. So mag-start yung time mo, Robin De La Rosa, pag nakapagtanong ka na. Unang tanong, tinututulan ba namin na ang Panginoong Kristo ay dakilang pastor bilang kaanib sa Iglesia ni Cristo? Yes or no? Sagot ko po ay yes. Bakit po? Kaya nga po kayo naging negative dyan sa paksang yan na ang paksa, papatunayan ko na si Kristo ang tinutukoy na pastor ayon sa John 10:16. Kaya nga po ang posisyon mo ngayon ay negative. So therefore, tumututol ka sa stand ko. Next question tayo. Okay. Ano ang reference mo na legit na batayan mo na bakit ang sinasabi mo sa 1 Gis 16 na ang pastor ay hindi tumutukoy sa Panginoong Kristo para i-stand mo ang ganyang paksa?
Ang stand ko po ay ang Panginoong Heso Kristo, ang reference ko ay ang Bible, na yan daw po ay si Kristo, at Panginoon po yan, at ang pastor Objection, na moderator. Okay, tapos ng time. Anong objection mo kapatid na Robin? Ang tanong ko po ay ano ang legit references mula sa INC na ang stand namin sa 1 Gis 16 ay hindi kami kumikilala kay Kristo bilang dakilang pastor. Okay, wala ka bang counter objection kapatid na Lord of Debate? Ang counter ko lang naman, simple lang, sumagot po ako ayon po sa tanong. Okay, so magro-ruling ako, no? Since hindi naman siya categorical, hindi naman siya categorical, no? So kung ano man ang isagot ni Lord of Debate, yun na yung yun na yung final na answer niya. Sige, go. So ulitin ko po yung aking sagot. Okay. Yes, ang legit po na reference natin ay yung Bible at ang mga salin references. So maraming references. So sa makatuwid, no? Ang position mo ay negative ka sa paksa na yan. Ako pong affirmative na papatunayan ko sa John 10:16 na ang pastor dyan ay ang Panginoong Jesucristo. So negative ka, so therefore tutol ka. Next question. Dahil sa ang sinabi ko ay legit references na ginagamit ng INC, bibigyan kita ng categorical para masagot mo. Nabasa mo ba sa pasugo namin sa 1 Gis 16 ay hindi kami kumikilala na dakilang pastor ang Panginoong Jesucristo? Sa pasugo, yes or no? Yes po, una, hindi lamang po pasugo ang batayan po no ng reference ng mga INC kundi bumabasa sa Bible. At the same time, ang pasugo ninyo ay kinukuha nyo rin as a misquotation sa Bible para patunayan ang doktrina nyo na yan daw ay Bible at ang posisyon mo ay tutol ka sa paksang pinapatunayan. Dahil sa ang sabi mo ay yes, pasugo ang pinagbatayan mo sa paksa na hindi namin kinikilalang pastor ang Panginoong Jesucristo. Dahil yan ang sinagot mo, yes, pasugo. Magpakita ka nga ng pasugo na ang aral namin ay hindi namin kinikilalang pastor ang Panginoong Jesucristo para makita ng mga tao legit ang sagot mong yes sa pasugo. Meron o wala? Meron po, ayan po sa ating screen. Dito po nakabatay ang mga pasugo ninyo sa John, ayan, John 10:16. Objection, moderator. Okay, ano objection kapatid na Robin? Ang tinutukoy po namin pasugo ay hindi cellphone kagaya po ng ganito. So ang kanya pong pinapakita ay isang uri ng pandaraya. Yan po ay nasa kanyang cellphone. So ang akin pong tanong, mayroon ka bang maipapakita sa legit pasugo namin na hindi namin stand na si Kristo ay pastor? Pag wala, pwede mag-pass, Mr. Moderator. Okay, wala ka bang counter objection, Lord of Debate? Meron po akong counter objection, moderator. Pag sinabi pong legit na reference, ito po, legit na reference. Kung sinasabi na pasugo, yan po ang pananaw ko sa pasugo. Bakit? Kasi ang pasugo, dyan din naman kinukuha ang misquotation dito mismo sa pasugo. Ano bang pasugo? Pinag-uutos. Okay. So kaya po, sa kanya po yan, kung hindi niya tanggap. Okay, magot po ako. Next Magro-rolling. question. Teka lang bro Robin, na magro-rolling muna ako dun sa sa objection nyo. Since wala naman tayong rules na bawal gumamit ng reference na galing mismo sa online, so tinatanggap natin yung pasugo niya na galing sa online. Ibig Sige. sabihin, moderator, ibig sabihin yung pinakita niyang pasugo ay pumapayag kang pasugo yung ipinakita niya? Well, kung sa decision niya ay pasugo yun, malalaman yan sa dulo kasi ko-confirm natin Okay, yan. next question ako. Okay, next question. Sige go. Dahil yan ay pasugo kamo na ipinakita mo, ano ang cover page ng pasugo na yan at kailan yan topic na buwan inimprenta? Ito pong sagot natin. Hindi po kung anong topic, kundi po ito ay naisulat po ang Objection, Bible. moderator. Objection, moderator. Yes, ano objection mo kapatid? Dapat nating maipakita na legit yung pasugo na ibinigay niya sapagkat ang mga pasugo po namin ay mayroon pong kung kailan ang pinaka-inimprentang
issue. So para malaman natin na siya ay nagsasabi na totoo bilang pastor na mangangaral ng baptist, ay maipakita niya na legit yung pasugo, anong month, anong cover page, nang sa gayon ay makita natin yung katotohanan ng pagiging legit na sinasabi ni Pastor Dino. Okay, wala ka bang counter objection? Meron Pastor po Dino? akong counter objection. Sige. Una po, ang posisyon ni Brother Robin ay tumutol sa paksa na hindi si Kristo yan. Pangalawa, ang batayan po natin ay ang Biblia. Pangatlo, sinasagot po natin ang kanyang tanong. Sabi ko na isulat po ito noong unang siglo na kung saan ay kinokopya ng mga iglesia ni Kristo as misquotation at ituturo sa pasugo. So yun ang sagot ko. So valid po yung sagot ko eh. Open-ended yung question. Okay, so since medyo hindi kayo nagkakaintindihan sa mga reference nyo, since wala tayong ruling na bawal gumamit ng online, tsaka medyo nalalayo tayo sa paksa, no? So ang rules ko dyan, kung hindi accepted ni Bro Robin yung sagot, pwede na mag-next question. Next question. Dahil ang paksa mo ay tila baga tumututol kami na pastor ang Panginoong Hesukristo, partikular sa Juan Gis, at may ibinigay ka pang talata. At hiningan kita ng legit na stand namin para lalong mapatunayan ng mga audience. Yung pasugo, tinanong na kita. Ano ang maiparirinig mo at maipapakita mo na official na amin pong pagtuturo na hindi pastor ang Panginoong Hesukristo? Ito po. Una, ang may parinig ko po sa inyo, ikaw po ay tumindig bilang negatibo sa debate pong ito na tinututulan mo na si Kristo yung Objection, pastor na moderator. tinutukoy. Objection, It's moderator. the time. Anong objection natin, kapatid na Robin? Ang akin pong tanong ay doon sa mga videos mula sa INCTV at official na panoorin ng Iglesia ni Cristo. Hindi po doon sa aming paksang pinag-usapan. Maaari po ba niyang sagutin kung may maipapakita siya o wala? Sapagkat yun po ang categorical na aking hinahanap, Mr. Moderator. Meron Okay. o wala? So, kapatid na Dino, may counter objection ka? Yeah, ang counter objection moderator, sabi niya, ang tanong niya, meron ka bang maipaparinig? Eh sabi ko meron, kaya nga nagsasalita ako kasi ipaparinig ko sa kanya. Pangalawa, yung batayan moderator ng legit na hinihingi niyang reference, ito na nga, pinapakita ko na nga kanina eh. Kaya nga, pangatlo, positional, tingnan niyo yung posisyon niya as negative, tumutol siya sa paksa ko. So therefore, sapat na po yan, na batayan. Na legit, bakit ka tumindig dyan ngayon? Kasi, Okay, so Okay, ruling next natin, question. next question na. Sige, next question na lang Sa daw. 1 Gis 16 ay magkakaroon ng isang pastor. Kapag ka sinabing magkakaroon, meron na o wala pa? meron po, bakit? Kasi, pag sinabi magkakaroon, yung wala pa na tinutukoy doon, yung mga tupa. At yung magkaroon sila, yung mga wala pang pastor, yung naroon ng pastor ng una, isang kawan nga sila, isang katawan eh. So si Kristo po ang tinutukoy diyan. Kaya ako, sabi ni Kristo 16, no? At mayroon akong ibang mga tupa, hindi ko wala sa kulungang ito, sila'y kailangan din namang dalhin ko. So sa ko siya mismo. Next Next question. question na. Next question. Ang nakalagay ba sa 1 Gis 16, ako ang magiging pastor o magkakaroon ng isang pastor? Boss, kasi kung balikan mo dito sa 11, Objection, bro, I am moderator, the may good shepherd. categorical. Okay, ano objection mo, kapatid na Robin? Hindi po sumasagot ng categorical. Ang nakalagay ba ay magkakaroon ng isang pastor o ako ang isang pastol? Okay, may counter objection ka? Lord of Di ba Debate? pwede sumagot? Wala naman po akong counter objection, kundi clarification lang. Di ba pwede Okay. sumagot ng boss? Ay, sagot ka lang. Okay, Wala tayong magro-rolling muna ako, clarification. Magro-rolling. Since categorical Objection yung tayo. tanong, kapatid na Dino, kailangan mo muna sumagot ng categorical, tsaka na yung Sige. explanation. Sige, paulit na lang ang question. Actually, na-clarify ko lang naman kung pwede. Oh, okay. Clarify. Ano ba ang nakalagay sa 1 Gis 16?
magkakaroon ng isang pastol o ako ang isang pastol? Okay, ito po sagot ko kategorika hala. Ako ang isang pastor, paliwanag. At nakalagay din diyan magkakaroon ng isang pastol. Bakit po? Balikan po natin sa 11. I am the good shepherd. Tagalog. No, Tagalog. Ako ang mabuting pastor. Sino yung mabuting pastor? Yung magbibigay ng buhay. At sino yung magbibigay ng buhay? Si Kristo po. I-atras po natin sa verse 27 to 28. Next question. Mayroon bang mababasa sa 1 Gis 16, in the future, there will be one flock and one shepherd? Meron o wala? Wala sa Tagalog. Yung tinuturo mo, wala dyan. Eh kung sa English? Wala dyan sa Tagalog. Akong sa English, mayroong mga salin yan, pero wala pong kontra na in the future. Ibig sabihin na in the future, yung mga wala pang pastor. At yung wala pang mga pastor, magkaroon sila ng pastor, yung dating pastor na nag-i-exist na. Even sa Old Testament na yan ay si Kristo. Ano ang Tagalog ng in the future? Magkakaroon. In the future. Magkakaroon in the future, hindi mo na babaguhin ang sagot mo Hindi, na in bakit? the future ay Oh. sa Tagalog ay magkakaroon? Oh, Yes or no? Babaguhin mo o hindi mo babaguhin? No, bakit? No, bakit po? Kasi sabi dito, magkakaroon no ng pastor Objection sa muna, hinaharap. moderator. Okay, objection. Time. Ano Pagka objection? po hindi pa tapos ang sagot, maari po bang pagsabihan na wag mo nang mag-butt in? Kasi ang tanong ko lang naman, iniiklian ko na nga eh. Ano ang Tagalog ng in the future? Ang sagot niya magkakaroon. Inulit ko naman ang tanong ko, hindi mo na ba babaguhin na ang in the future ang Tagalog ay magkakaroon? Babaguhin mo o hindi mo babaguhin? No, bakit po? Kasi sabi mo kanina, ano ang Tagalog ng magkakaroon, ano ang Tagalog ng in the future? Sabi mo magkakaroon ng alin? No? Ng pastor sa hinaharap. So wala nang problema doon kasi nga yung wala pang pastor, magkakaroon po 'yan sa hinaharap. Sino 'yon? Si Kristo pa rin yung pastor na 'yon. Na tinutukoy. Next question. Hindi pa tapos. Na tinutukoy. Next question Hindi na. pa tapos eh. Next question na. Anong diksyonaryo ang maipapakita mo na ang Tagalog ng in the future ay magkakaroon? Hindi naman yan sabi ko. Ang sagot yun. Sagot Objection, ko, ito. moderator. Okay, ano objection mo kapatid na Robin? Ang sagot niya kanina sa Tagalog ng in the future, magkakaroon. Hinahanapan ko siya ng diksyonaryo na ang kahulugan ng in the future ay magkakaroon. Anong diksyonaryo na ang kahulugan sa Tagalog na in the future ay magkakaroon? Dali lang naman ang tanong, Mr. Ito, Moderator. Counter muna tayo. Okay, ano counter mo kapatid na Dino? Loaded yung question. Wala naman akong sinabi na magkakaroon lang. Ang sabi ko nga kanina, di ba may karugtong yun, binabatinan niya ako eh. Binatinan yung karugtong. Ang sabi ko kanina, magkakaroon ng pastor sa hinaharap in the future. Magkaroon ng pastor, magkakaroon sa hinaharap. So, ano ang problema doon sa sagot ko? Kaya ang tanong mo dito, malinaw na, nasa Bible na. Okay, ruling tayo, no? Since hindi siya categorical, so kung ano yung sagot ni Pastor Dino, tanggapin man o hindi, yun na talaga yung sagot niya. Sige. Ang salitang magkakaroon, Mr. Pastor, umiiral na o hindi pa umiiral? Umiiral na po kung yung pastor ang tinutukoy. Pero doon sa mga tupa, hindi pa para sa kanila. Pero may pastor, for example, no? Ang Diyos ay umiiral na. Pero tayo, hindi pa tayo umiiral. Kung magkakaroon tayo ng Diyos, kailan kung magkaroon tayo ng kaalaman na mayroong Diyos. But it doesn't mean na walang Diyos na nag-i-exist. Yan pong simple analogy. Next question po. Tapos na tayo oras. Yung time yan. Salamat sa sa cross-examine. Natapos na yung cross-examination natin. Dadako naman tayo sa pahayag ni kapatid na Robin. So 7 minutes pa rin yung pahayag, timer. Pa-set muna ng time. So, clarification ko lang sa kapatid nating mga debater na pagka hindi pa nauubos yung oras ng pagsagot, hindi po pwede mag-butt-in yung nagtatanong. Kailangan po muna maubos yung oras ng nagsasagot bago siya mag-butt-in or magtanong ng
panibago. So, mag-start yung time mo, kapatid na Robin, pagka nagsimula ka magsalita. Okay? Alam po ninyo, sa pangunawa po doon sa pastor ay nagkakaroon ng maling pangunawa, lalo na ang ibang religion. Halimbawa, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Si Dino ay nagpapakilalang pastor. Ibig ba sabihin, huwad at masama ng pastor si Dino? Of course, hindi niya tatanggapin. Pero sa katotohanan, maraming nagpapatawag na pastor ngayon. Pero tutol ba ang Iglesia ni Cristo na ang Panginoong Jesucristo ang mabuting pastor? Hindi. Ako ang mabuting pastor at ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Pero hindi ibig sabihin, Mr. Pastor Dino, hindi na po magiging pastor yung mga isusugo ni Cristo para mag-alaga ng kanyang kawan. So naiintindihan mo na yung konsepto na sinasabi ko. Yung in the future, hindi magkakaroon yon, Mr. Dino Diaz. Sa hinaharap, in the future sa hinaharap, ibig ba sabihin sa 1 Gis 16, wala pang pastor si Cristo na pinapastoran? Kaya kapag ka pangunawa lang, Dino, at hindi mo kailangan lakihan ang iyong pangunawa, magbasa ka lang ng malalim. Inhale, exhale. Ganun lang gagawin mo. Sa iba pa, may iba pa akong mga tupa na wala sa kawan na ito ng mga Hudyo. Kinakailangan ko rin silang tipunin, pakikinggan nila ang mga salita ko. Ibig ba sabihin, ang Panginoong Jesucristo pag umakyat na sa langit, wala nang mga salitang mapapakinggan? Ang mga Hudyo at mga Hintil noon, meron. May mga pastol na iniwan ng Panginoong Jesucristo para pastulan ang iniwang kawan ni Kristo. Pero hindi ang ibig sabihin, hindi na kami kumikilalang dakilang pastol ang Panginoong Jesucristo. Yung sinasabing sa hinaharap, magkakaroon ng isang pastol dahil makikinig sa mga salita na ituturo ni Kristo. Paano ba pakikinggan ng Panginoong Jesucristo kahit siya'y nasa langit na? Sabi ni Kristo sa Lucas, ang nakikinig sa inyo, sa akin nakikinig, sapagkat kayo ay sugo sa pangalan ni Kristo. Kaya ang pastor, maraming kinakapitan ukol sa gampanin o tungkulin na ikinakapit doon sa mangangalaga sa kanyang kawan. Kaya nga, di ba, pinauulit-ulit ko, Pastor Dino Diaz. Ang ibig ba ninyong sabihin, kapag tinawag namin na isa ang kapatid na Felix Manalo sa mangangalaga sa kanyang kawan sa hinaharap, ay malinang itawag sa mga tungkuling gagampanan ng tagapagpag-alaga ng kawan? Tandaan mo, magbabasa ka lang, dahan-dahanin mo. May iba pa akong mga tupa. Sino yon? Yung naunang tupa, lahing Hudyo at lahing Hintil. Kailangan ko rin naman silang tipunin at pakikinggan nila ang mga salita ko. Hindi naman inaalis ng Iglesia ni Cristo ang pagiging dakilang pastol ng Panginoong Jesucristo. Pero may ibang kawan na kung saan may magpapastol na isusugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, in the future, there will be one flock and one shepherd sa hinaharap. Ibig ba sabihin, wala pang pastol dito sa 1 Gis 16? Di ba? Umiiral na raw, sabi ni Dino Diaz, yung pastor na si Kristo. Subalit, kanina pa, nagkakanda buhol-buhol sa kanyang sinasabi. Kung umiiral na raw sa ang Panginoong Jesucristo, bakit maglalagay pa na siya rin pala yung umiiral? So, lumilitaw, yung isang katawan ay hindi pa pala kay Kristo. At wala pang Kristo doon sa kawan. Naintindihan nyo na po, mga nakikinig?
Mali ang isang pastor Dino dahil ang kawan ay talagang kay Kristo. Hindi nga natin tinututulan yun eh. Nagpakita ng pasugo, nasa cellphone. Inalam natin kung legit yung pasugo, hindi maipakita, ay di pandaraya. Ano tanong ko kanina sa mga panoorin ng INCTV? Ano sagot niya? Yung paksa na sinang-ayunan ni Robin. Eh di pandaraya. Natitiyak ko, yung pastor na tinutukoy na mabuting pastor si Kristo. At ang natitiyak ko, ang masamang pastor, ikaw Dino. Mali ka Dino. Dahil ang kawan ay talagang kay Kristo na talagang siya ang nagmamay-ari ng kanyang mga tupa. Sa makatwid kay Kristo na talaga yon. Pero maglalagay si Kristo ng mangangalaga sa kanyang kawan sa hinaharap, Mr. Pastor Dino Diaz. Uunawain, bakit ka pa nagpatawag ng pastor? Iisa lang pala ang dakilang pastor. Dis lumilitaw sa paksa na tinitindigan natin, hindi ka rin dapat magpatawag ng pastor. Sabi nga ni Macario sa iyo kanina, tinawag kang Pastor Dino. Di bula ang pastor ka. Ganun lang yung lilitaw. Kaya tuturuan kita ng pagkakaroon ng paksa sa debate. Aalamin mo muna yung stand ng kalaban mo bago ka ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Ano ba talaga ang stand namin? Hindi yung tira ka ng tira, banat ka ng banat, katunayan, hindi ka talagang totoong pastor. Sa paksa pa lang eh. Tinatanong kita kung tutol ba kami. Hinanapan kita ng legit, hindi mo masagot. Sa makatwid, nakikipagdebate ka sa paksa na hindi mo alam doon sa kalaban mo kung ano ang tinitindigan. Napakahina naman ang pagkaunawa mo at ako'y nagtataka, bakit ka naging pastol? Okay, salamat sa pahayag kapatid na Robin De La Rosa, no? So paalala ko lang ulit mga kapatid nating debaters na iwasan po natin yung mga side comment saka mga ad hom na salita. So, moderator, nandiyan ka pa ba? Ay ano, timer, nandiyan ka pa ba? Timer. Yan. So, paset na muna ng time para sa ating sa tanungan. Cross-examination. So, magsisimula yung time. Dadako na tayo sa cross-examination ni kapatid Dino para kay Robin. So, magsisimula yung time niya pagka nagsimula siya magtanong. Sige ko. Okay, una kong tanong, Brother Robin, ang sabi mo kasi, hindi siya ang pastor na mangangalaga dyan. Sabi mo, ang tinutukoy mo dito sa mga tupa, ang sabi mo. So kung i-atras natin ng kunti, Brother Robin, dito sa John 10:30, ang sabi, kasi sa John Objection 10:16, muna, moderator. Okay, objection kapatid na Robin? Strawman fallacy. Wala po kung sinasabing hindi siya mangangalaga. May nagalaga noon, ibang tupa ni Kristo. So yung kanyang premise, mali na. Wala po kung sinabi, siya ang pangkalahatang pastor ng mga tupa sa 30 Hudyo, Hentil at sa Malayo. Okay, ruling ko sa sa objection. May counter ka ba, Lord of Debate? ang counter Okay, sir. counter objection ko, moderator, malinaw naman, base sa kanya kanina na hindi daw, maglagay daw po si Kristo ng pastor na mangangalaga. So hindi siya mangangalaga dyan, maglalagay siya ng isang pastor na mangangalaga. At binanggit na nga si Ginoong Felix Manalo. So magtatanong po ako base po dito sa talata, dito sa buong chapter na ito. Okay, sige pa. Pa-clarify na lang yung ruling ko, pa-clarify na lang yung tanong kapatid na Dino. Okay. So sabi mo dito sa John 10:16, Brother Ruben, ay maglagay siya ng pastor dito na mangangalaga. So sa makatid ang tanong ko ngayon. So dahil maglagay siya ng pastor na mangangalaga po dito, isang pastor, sa sumakatuwid, hindi si Kristo mismo ang mangangalaga sa iglesyang ito, yes or no? Ang Panginoong Hesukristo rin. Objection. Pero, Objection, moderator. counter ako. Objection kapatid na Dino. Categorical muna tayo sa yes or no po. Kristo nga. Ang Kristo rin ang mangangalaga. Tulad mo, ikaw din ay pastor,
may pangangalagaan ka. Tulad ng 1 Gis 16, inalagaan ni Kristo ang lahing Hudyo at lahing Hintil, ngunit sa hinaharap, in the future, tinig ni Kristo ang ipagkakaloob sa isang pastor na mangangalaga. Ganyan yun, Dino. Di ba? Pastor ka din na mangangalaga. Ganon yun. Next Sabi mo, question. ang tinig niya ipagkaloob. May nakalagay ba dyan, litra por litra, sa screen mo na ipagkaloob? May nakalagay ba dyan, litra por litra, o wala? Wala. Pero Wala. ang nakalagay at kanilang diringgin ang aking tinig. Pag sinabing tinig ni Kristo ang maririnig, hindi mismo si Kristo. Kaya nga sa hinaharap uunawain mo yung konteksto. Pag binasa mo yung Lucas 10:16, Ebanghelyo ni Kristo, ang nakikinig sa sugo, nakikinig kay Kristo. Alam mo na, Pastor. Okay. So dahil po ang Kristo dyan, bro, ang Greek na ginamit ay poimen. Yung isang pastor dyan, bro, tanong ko sa'yo, yung isang pastor yan, poimen din bang ginamit dyan? Yes or no? Hindi ko nilatag yung poimen. Mamaya mo Objection, itanong. moderator. Yes or no po? Okay. Hindi ko May nilatag cancel ang na ba? poimen. Next question. Ang tanong ko kasi yung isang pastor dyan, poimen din bang nilagay dyan? Yes or no? Hindi ko nilatag ang poimen, Okay, Mr. magro-rolling Moderator. muna. Magro-rolling muna ako, no? Since wala namang wala siyang nilatag doon, kapatid na Dino. Pwede mo yan itanong doon sa rebuttal. Sige, next question, kapatid. So sabi mo, si Kristo po yung mangangalaga po dito. Sa sumakatuwid, si Kristo yung pastor ditong mangangalaga sa John 10:16. Sabi mo kanina, tama ba yung sagot mo, Bro Robin? Yes or no? Tama. Talagang kay Amen. Kristo yung kanyang mga tupa. Subalit in the future, sa hinaharap, yung magiging isang kawan, lalagyan ng poimen o tagapag-alaga ng mga tupa. Ang dakilang tupa ay si Kristo, sa kanya yung Hudyo at Hintil, at yung lahi na nasa malayo. Okay? Alam mo na. Ito po ang aking tanong. Susunod na tanong. Sabi mo, maglalagay siya ng pastor in the future. At sabi mo, at yung pastor na yon ay mangangalaga. At ang pastor na yon na mangangalaga, sabi mo, ay si Kristo. Ang tanong ko sa'yo, tama ba yung sagot mo o mali? Kategorikal. Tama ang sagot ko. Unawain mong mabuti, uulitin ko. Si Kristo ang dakilang pastor na mangangalaga sa lahing Hudyo, lahing Hintil, at maging nangasa malayo. Nga lang, may isang poimen na mag-aalaga ng kanyang kawan na pakikinggan ng kanyang tinig sa pamamagitan ng sugo. Sa makatuwid, ang follow-up tanong ko. Sa makatuwid, ang sabi mo, tama na si Kristo yung pastor na yan sa hinaharap na tagapangangalaga, sabi mo, sa makatuwid, tama ba yung tinitindigan mo na yun na si Kristo yun? Yes or no? Tama naman namamalagi namang pastor ang Panginoong Hesukristo. Tulad mo, pastor din ang tawag sa'yo. Pero siya ang may pahawak sa Hudyo, Hentil at sa malayong dako na ibang tupa ni Kristo na lalagyan niya ng poimen, tagapag-alaga ng kawan. Kaya nga hindi magkakawatak-watak kung may isang pastor Ang susunod ko na tanong ay ito, Brother Robin. Ako po ay affirmative at ang paksa papatunayan ko na ang pastor na tinutukoy sa John 10:30 sa John 10:16 ay ang Panginoong Hesukristo at ikaw ay negative. Ano po ba ang ibig sabihin ng negative, Brother Robin? Kinukontra mo o sinasang-ayunan mo yung paksa? Ang ibig sabihin ng negative ay tutol ako doon sa paksa mo. Pero nung unang tindig ko, kung napansin mo, hindi kami tumututol sa 1 Gis 16 na talagang dakilang pastor si Kristo. Pero diyan kasi may lahing Hudyo na ibang tupa ni Kristo at sa hinaharap magkakaroon ng isang pastor na yun din ay mangangalaga sa kanyang kawan. Okay, next question. Sabi mo, ikaw po ay negative at tutol ka sa paksa ko. Ang paksa ko, papatunayan ko na ang pastor na tinutukoy sa John 10:14 ay ang Panginoong Hesukristo. So itong tanong ko. Ang sabi po sa talata, no? Ako ay mabuting pastor. Sabi po dito. Tinututulan mo ba 'yon o sinasang-ayunan mo 'yon?
Hindi ko tinututulan at Amen. sang-ayon na sang-ayon ako. Talagang ang Kristo ang dakilang pastor. Kagaya mo, pastor ang tawag sa iyo ngayon. Tagapag-alaga ka ng kawan. May pastor na mangangalaga sa kawan, pero ang kabuuang dakilang pastor ay si Kristo, my brother. Kaya nga sabi ko sa iyo, yung paksa mo, magtanong ka sa kalaban mo kung yun ang stand natin. Eh wala kang alam, mahinang klase ka. Next question. Maya na mag-adhom bro, wag mag-adhom. Ito, sunod na tanong ko po ay ganito. Teka lang, wait Object- lang muna. Apo, Tapos objection mo na lang moderator. tayo, tapos. Bawasan mo ng 5 seconds yung yung kay Robin para sa sagot. Timer. Uulitin ko stricto po tayo pagdating sa mga ad hom. So, kailangan natin ipatupad yung rules natin na babawasan yung time. So, 20 seconds na lang yung time ni Robin sa pagsasagot. O sige, Pastor Dino, tuloy mo yung Sige po. Okay, sabi mo bro, ay si Kristo, hindi, sinasang-ayunan mo na si Kristo pala yung pastor sa John 10:14 na tagapangalaga. So sa makatuwid bro, tama ba yung sagot mo na yon? Yes or no? Tama naman yun brother Si Kristo talaga yung dakilang pastor. Pero pagdating sa huling sugnay, magkakaroon ng isang pastor, yan ay tagapangalaga ng kawan na isusugo ni Kristo para mangalaga din. Kagaya mo, pastor tawag sa'yo, hindi ba nangangalaga ka rin? Ganun lang yun. Okay, sunod at wala. Meron pa. Sunod na tanong po ay ganito. Dito sa John 10:30, ang sabi niya doon, ako at ang Ama ay iisa. Sa tanong ko sa iyo, saan sila iisa? Sapagkat Diyos o sa pangangalaga Hindi ko ng nilatag pastor? yan, kuya. Hindi ko pa. nilatag Sige po. yan. Next question na lang po. Sunod na tanong po. Dito po sa Juan 10:16, sabi dito, mayroon akong ibang mga tupa at hindi sa kulungang ito at sila'y kailangan ko din namang dalhin at diringgin ang aking tinig. So tanong ko sa iyo, yung wala pa pong pastor na nagbabantay dito sa unang praise, tanong, si Kristo din ba ang magiging pastor nila? Yes or no? Hindi na. Pero sa literal na mangangalaga sa kalahatan, dakilang pastor, si Kristo. Dahil yung tinig ni Kristo ang ipagagamit dun sa isang pastor na mangangalaga ng kawan. Pero pangkalahatan, kay Kristo pa rin yun. Pero yung pangangalaga, yon ay gampanin na ng isusugo. Okay, sabi mo si Kristo ay hindi na pastor nila. Okay, wala nang Wala na. kapatid na Dino, wala nang time, no? So, natapos na yung cross-examination natin sa So, dadako na tayo sa rebuttal na mauuna naman si Pastor Dino. Mag-start yung Ayan. time ni Pastor. Teka lang, Thank you. wala pang time, wala pa. Wait muna natin yung time, Maset. Ay, sorry. 7 minutes pa rin. Ay, 5 minutes na lang ba yung rebuttal o 7 pa rin? 7 pa rin ba? Pastor Dino? 7 tayo. Conclusion po ang 5. Okay, conclusion yung 5. Sige. So, mag-start yung time ni Pastor Dino pagka nagsalita siya. Ayan, mga kaibigan at kapatid, ay tinanggap naman ni Brother Ruben na si Kristo, no? Na yaong nag-iisang pastor. Dito nasusulat sa Juan 10:16, sa tapos na din naman ang debate. At kako sa kanya, ang tinitindigan ko ay affirmative at ang paksa, papatunayan ko na si Kristo o ang Panginoong Hesukristo ang tinutukoy na pastol o pastor, no? Sa Juan 10:16. At ang posisyon mo ay negative. Ano ba ang pagkaunawa mo pag sinabing negative? Tumututol, no? O sumasang-ayon? Ang sabi niya, tumututol. So dahil tumututol ka, binasa ko ngayon. Sabi ni Kristo, ako ang mabuting pastor. Tanong, tumututol ka ba bro Robin o sumasang-ayon? Ano pong sagot niya? Sumasang-ayon ako. So dito pa lang po, tapos na ang debate. Sumasang-ayon siya, tapos tumututol. So naging kontrahan ang sagot ni Brad Ruben. At dito po mga kaibigan, susunod, sabi ko, tama ba na si Kristo ang magiging pastor no nasa Juan 10:16? Yes or no? Yes daw.
tama ba yung sagot mo na yan, bro, at tinitindigan mo na yan ay magiging tama? Yes or no? Yes daw po. Tapos na po ang debate. Hindi nga tayo nakaabot pa kay Ginoong Felix Manalo na binanggit niya kanina kasi kapos po tayo sa oras. Pero ganun pa man, umamin na siya na si Kristo talaga yung pastor at sinasang-ayunan niya yung posisyon, no, ng ating paksa. So ngayon, sabi niya sa akin, alamin ko daw ang aral ng INC, yung mga videos, yung mga pasugo. Kasi una po, mga kaibigan, sa debate para maalaman ninyo. Ikaw po ang tumutol sa paksa. So hindi mo kailangan alamin mo sa aral namin. Hindi. Enough na po yung paksa para sabihin natin na tumututol ka o against ka dito. Bakit ka nag-negative? O, di ba? Negatibo ka eh. Ibig sabihin, kinukontra mo yung inihain na argumento. O, tanungin niya pa ako saan sa aral namin. Binasahan ko ng Bible. Una, sa Bible, ang pagkaunawa mo hindi si Kristo yan. Pangalawa, sa posisyon mo ngayon, negatibo ka, tinututulan mo yung inihain kong paksa na si Kristo ang tinutukoy na pastor dyan. Hindi ba enough? Hindi ba legit? Hindi ba karampatang batayan? Para po magkaroon ng isang debate na tindigan kong argumento na yan na ikaw ay tumututol na si Kristong tinutukoy na pastor dyan? Ganun lang kadali. Bakit po? Sino po ba ang tinutukoy dyan na pastor na mabuting pastor? Ang pastor po ditong tinutukoy ay si Kristo. Kaya nga po, singular. Magkakaroon siya ng pastor. Bakit anong pastor yan? Divine pastor. Okay, intindihan nyo? Divine pastor. Kasi pag human pastor, napakarami. Efeso 4:11, tingnan mo bro Ruben. Oh, kung si Ginoong Felix Manalo lang yan, ang pastor na tinutukoy, binangga niya ngayon ng Efeso 4:11. Basahin natin. Tingnan natin, ha? Ang sabi po dito, and he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors. Plural. So, ibig sabihin, marami pong mga pastor. Hindi lang isang pastor. So, lalabas, kung hindi si Kristo ang pastor na ito,